Masayang araw mga ka-PL o dahil sa viral po ngayon ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan sa lahat ng mainstream media na parabagang gusto nilang idawit, idikit itong asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga diskaya na parang ginagamit na po itong asawa ni Senator Marcoleta para sirain ang dalawang magagaling na mambabatas na Marcoleta na ang isa ay nasa House of Representatives. At maliban dyan, parang ginagamit pa rin itong asawa ni Senator Rodante Marcoleta para mapatahimik siya sa Blue Ribbon Committee na ngayon pinag-iinitan na siya mga kababayan. Alam ho natin yan. Napapanood po natin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na madalas silang magtalo ni Pinky Lacson at saka ni Senate President Tuta Soto. Ngayon, na-interview po si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan ng isang mainstream media. Pero nagkainitan ho sila kasi parang gustong ipilit nitong isang broadcaster mga kababayan na walang delikadesa si Senator Rodante Marcoleta. Ito po ang buong video. Panoorin po natin mga kababayan, pero pakinggan po ninyo yung pinakadulo nitong video na natawag tuloy ni Senator Rodante Marcoleta. Itong broadcaster nga na makulit kong magtanong, hindi makaintindi ng tanga. O ito ang video, panoorin po natin mga kababayan, pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin ang video. Maraming salamat. Pakikisuyo lang po. O eto na yung video. Panoorin na po natin. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko? Para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi Ganyan ho, nakarumi. hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino di distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa nyo yun Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba, magtatanong ka lang? Nagtatanong din po kami, pero ipupoint out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo dito. kasing delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Ayun, tanga. Tanga ang inabot nitong isang broadcaster na hindi makaintindi mga kababayan. Ganito, gustong mangyari nitong broadcaster na nagtatanong kay Marcoleta na dumistansya daw muna si Senator Marcoleta sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Delikadesa daw. Gamitin daw ni Marcoleta yung kanyang delikadesa. Dahil nga di umano'y sangkot daw itong asawa ni Marcoleta sa mga diskaya. Ipinapaliwanag po
ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, sa broadcaster na yan, wala akong koneksyon. Independent ang asawa ko, na independent director ang pagkakasabi kahapon ng anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Paulo Henry Marcoleta. Independent director ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta. At higit sa lahat, walang koneksyon yung asawa ni Marcoleta sa mga diskaya. Hindi makaintindi. Independent director. Ginagawan lang ng issue si Senator Rodante Marcoleta gamit itong kanyang asawa. Naghahanap lang ng butas, mga kababayan, o hinahanapan lang ng butas si Senator Rodante Marcoleta para sirain. Baka ang gusto nilang mangyari, maalis si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee bilang isang miyembro nitong komite ni Ping Lacson. Di bagay una pa lang tinanggal na siya bilang chairman at pinalit nga si Ping Lacson. Kasi nga, napakasigasig magtanong ni Marcoleta. Di ba? Na gusto niya talagang alamin kung sino ang pinakaulo nito napakalalang korupsyon na sa ating bansa na hindi po mabanggit-banggit ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Pero tayo, alam na po natin kung sino yon. Kasi baka ilang beses na pong binanggit ng mga diskaya. Si Saldico at yung hindi na mabanggit-banggit, si Romualdez. Di ba? Yun po, mga kababayan. Pinagpipilitan. Hindi, Senator, delikadesa. Asawa nyo nga po yun. Hindi nga makaintindi. Independent director po ang asawa ko. Hindi siya koneksyon, wala siyang koneksyon sa mga diskaya. Di ba? Ang kulit, mga kababayan. May mga ganun talaga na mga media, mga broadcaster. Yun bang pag hindi nila gusto ang lumalabas ng bibig ng kanilang mga ini-interview, nagagalit. Kundi yung gusto nilang marinig. Yun ang gusto nilang lumabas sa bibig ng kanilang ini-interview. Sa madaling salita, gusto nilang diktahan yung taong ini-interview nila batay po sa gusto nila. Ay hindi po mabuti yan, mga kababayan. Nag-interview pa kayo. Kung ganyan rin pala ang gusto ninyo, siraan nyo na lang ng siraan yung taong ini-interview ninyo para wala pang mangyaring pagtatalo. Di ba? Kaso, nagkainitan na, mga kababayan, ayun, hindi nakapagtimpi si Senator Rodante Marcoleta, tinawag niyang tanga kasi hindi makaintindi. Yun, mga kababayan. Simple lang naman kasi intindihin yun eh. Di ba? Walang koneksyon, independent director, sa madaling salita, hindi sila magkakilala o maaaring magkakilala pero wala silang malalim na relasyon. Kaso yung iba, makukulit, mga kababayan. May mga ganun talaga. Yung bang di natin malaman kung sila ba'y nakapag-aral talaga ng journalism na parang mas madali pa po yata makaintindi ang mga vlogger kaysa mga journalist na ito, mga kababayan. Di ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito kay Risa Hontiveros, mga kababayan. Nako. Konti lang ang magiging natin ito. Komento. Basahin ko lang po ito sa inyo, mga kababayan. Kayo na pong bahala gumulpe kay Hontiveros dyan sa comment section. Ito ang sabi, mga kababayan. Pinuna ni Senator Risa Hontiveros ang panukala ni Senator Bato de la Rosa na muling ipataw
ang parusang kamatayan para sa mga kasong plunder. Ayan. Okay tayo dyan. Masaya tayong lahat dyan. At yan ang gusto nating lahat, mga kababayan. At gusto rin ni Senator Bato kasi alam niya sa sarili niya, kilala niya sarili niya na hindi siya plunderer. Di ba? Kaya gusto niyang isabatas ito. Pero ito, di ba? Si Risa Hontiveros, tinutulan niya, mga kababayan. Naniniwala ang senadora na hindi dapat pagtuunan ng pansin ang capital punishment sapagkat ito raw ay hindi makatao at anti-poor. Mga kababayan, gaano katanga itong babae na ito? Senator Hontiveros, kinontra ang panukalang bitay para sa mga korap na politiko. Ang tanong ko kanina, kung gaano katanga si Risa Hontiveros, napakatanga. Mga kababayan, ayaw niyang matapos ang korupsyon sa ating bansa na ang solusyon na pinakamadaling solusyon na nakikita ng lahat ng simpleng mamamayan katulad natin o maging ng mga senador, mga mambabatas, walang iba kundi ang bitay sa mga plunderer. Pero ayaw ni Risa Hontiveros. Bakit? Baka pati siya, mga kababayan, madadamay at mabitay. Baka lang naman. Simple lang naman yan eh. Simpleng-simple lang, mga kababayan. Kung galit ka sa mga kurap, sa mga plunderer, edi tumulong ka, Senator Hontiveros, sa batas. Na gustong mangyari o isa sa batas pa lang ni Bato de la Rosa. Bakit ayaw mo? Bakit mo kinontra? Nakakapagtaka po, Senator Risa Hontiveros. Meron po ba kayong lihim na hindi alam ng tao? Kayo ba'y nang umit sa kaban ng bayan? Kayo ba'y, wag nang umit, masyadong desente pakinggan. Kawatan po ba kayo? Plunderer po ba kayo, Senator Risa? Maliban sa nalalaman naming mahilig kayong gumawa ng tanim kaso, tanim witness, kayo ba'y plunderer? Bakit kayo natatakot sa bitay? Simple lang, kung malinis ka, hindi ka matatakot. Pero, kinontra mo, nagdududa tuloy kami. Baka ikaw ay isa sa mga kawatan at buhaya na elected official. Baka lang naman. Di ba, Senator? Senator, kawatan po ba kayo? Ano ho masasabi ninyo, mga kababayan? Paki-comment. Ito pa isang balita. Nako, napakainit nitong balita na ito, mga kababayan. Ngayon lang talaga, ilang minuto pa lang po ang nakakalipas. Ay, isang oras na pala. Meron na namang patama si Congressman Paulo Pulong Duterte kay sundalong kanin, mga kababayan. Ito ang sabi ni Pulong, sundalong kanin, mukhang padami ng padami ang mga fugitives na itatago mo. Mga pugante, mga kababayan, mga nagtatago. Mga fugitives na itatago mo. Itatago daw ni sundalong kanin. No? Baka ikaw na susunod at nang magsama-sama kayo. Nako, di ba kahapon napag-usapan natin na itong si Congressman Pulong Duterte, sinasabi niya, mga kababayan, na meron na di umanong ikinaso kay Trillanes. Di ho ba? Ito binanggit niya naman. Baka ikaw na susunod at nang magsama-sama na kayo. Sige lang. Importante, bayad ka ng flood control projects. Attention NBI,
at Interpol. Kaso, alam na kayo Duterte lang punteriya. Yun lang ang nakakalungkot. Mga kababayan, kinasuhan na po si Garma, si Leonardo, mga kababayan. Ay, hindi na kinasuhan. Talagang meron na pong arrest warrant. Ito po ang mga pangalan. Dito kung babasahin sa kabila, mga kababayan, kasi napakaliit po ng letra. Kaya napakaliliit. Ito po ang mga kinasuhan. Dating PCO General Manager Ruina Garma at iba pang sangkot sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, pinapaaresto na ng korte sa PNP. Okay, may arrest warrant na po. Kinumpirma ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na inaatasan na ng korte ang pambansang pulisya na pinapaaresto na si General Manager Ruina Garma at 4 na iba pa na kinilala bilang sina Edelberto de la Cruz Leonardo, Jeremy Zapata Causapin alias Tox, Santi Fuentes Mendoza at Nelson Enriquez Mariano. Kasama din po si Ruina Garma, mga kababayan. Tinitiyak naman ng PNP alinsunod na rin sa direktiba ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na magkakaroon ng hustisya at pantay na pagtingin sa lahat ng magiging proseso sa kasong ito. Iyan, mga kababayan, kinasuhan na po. Ay, hindi lang kinasuhan, ipapa-aresto na po sila. At ang isusunod di umano ni Congressman Pulong, kasi ngayon may kaso na si Sundalong Canin, baka siya na po ang susunod na aarestuhin. Kasamaang palad nga naman, Sundalong Canin, nako, pag-aantabay kami, malapit-lapit ka na rin pala. Di ba, mga kababayan? Dahil sa pagiging pakialamero nitong si Sundalong Canin, hindi na siya elected official. Pero nakikisaw-saw pa rin, mga kababayan. Palibasa, totoo yata ang balibalita na itong mamang ito, nakatanggap di umano. Balibalita lang naman. Ayon na rin to kay Congressman Pulong Duterte na meron siyang funding mula sa flood control project. Ano sa palagay ninyo? At ano pa masasabi niyo, mga kababayan? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.